Tuloy ang balitaan sa unang balita, mga igan. 13 anyos na lalaki patay matapos umanong barilin ng sumpak ng kanyang pinsan na menor de edad. Darito ang report ni JP Soriano. Hindi niya ma-operahan kasi ayoko talaga wala. Nagdadalamhati ang pamilya ng 13 anyos na anak na binatilyo sa kanyang biglang pagkamatay. Nabarilang sumpak o improvised gun sa ulo ang biktima na itago natin sa pangalang Marnie. Ang nakabaril, ang pinsan niyang 15 anyos na itago naman natin sa pangalang Ron. Kwento ng ina ng biktima sa GMA News, nakatayo lang si Marnie sa loob ng kanilang bahay nang pumasok ang pinsan. Hawak-hawak ang sumpak. Maya-maya pa, nakarinig siya ng putok. Nadala pa sa ospital si Marnie, pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Hindi niya ma-operahan kasi ayoko talaga wala. Kasi siyempre siya yung partner ko. Talaga matanggap pala na yung anak ko. Talaga pagpasok ko, sabi ko papasok na yung anak ko. Pagmini, wala na. Wala namang ginagawa yung anak mo, pakabait ng anak mo. Tapos walang ano-ano yung saysay, yung pagkamatay niya. Parang ganun lang, di ba? Parang isang hayop lang na biglang kinursonada, binaril. Agad namang nahuli ng otoridad si Ron. Inamin niyang sa kanya ang sumpak, pero di raw niya intensyong patayin ang pinsan. Aksidente. Bakit mo nasabing aksidente? Kasi po hindi ko po sinasadya naman pong barilin po siya. Hindi ko po ginusto na patayin ko po siya. Pag nakamatay ka ng tao, either na homicide or murder. Kapag yung, dahil minor at saka alam naman natin na aksidente lang, homicide lang, isinampa nating asunto lang. Di naman matanggap ng magulang ni Marnie na di makukulong ang nakapatay daw sa kanilang anak. Kahit nakakulong siya, di ba? Mahawakan siya ng nanay niya, balikan siya yung anak ko, hindi nila mababalik yung buhay na anak ko. Bukod kay Ron, may isa pang menor de edad na sumuko sa DSWD na sangkot din sa kaso ng pagpatay gamit ang sumpa. Simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, 16 na kaso ng pagpatay na sangkot ang menor de edad gamit ang sumpak ang naitala sa Maynila pa lang. Kaya ang MPD, nakatuon daw ang pagbabantay sa gumagawa at pinagkukuhanan ng mga sumpa. Dati kung mag-away lang, suntukan lang eh. Ngayon pa nag-away ngayon, barilan, no? May mga baril, may mga sumpak. It's about time na repasuhin na o medyo amyendahan, baguhin yung mga partikular na provision ng 9344. Sa ilalim kasi ng RA 9344, walang criminal liability o pananagutan ng isang menor de edad 15 pababa sa anumang krimen. Kaya madalas din daw menor de edad ang ginagamit sa mga krimen. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Taunang Mud Festival sa South Korea dinagsa. Tampok dito ang mga naglalakihan at makukulay na inflatable slides at pools. Pero sa halip na tubig, putik po ang laman nito kung saan nagtampisaw ang mga tao. May ilan namang trip na mag-wrestling. Ang iba naman, nagpapadula sa slide. Mayroon ding makukulay na mud paint. Nitong Sabado nagsimula ang Mud Festival na nasa ika-13 taon na at nakatakdang matapos sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Showbiz News na, mga igan. At narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Heart Evangelista nagsalita na tungkol sa pinag-ugatan ng alitan nila ni Marian Rivera. Nilinaw din ng aktres ang ilang isyong kumakalat ukol sa kanila ng kanyang Temptation Island co-star. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Hindi lang basta kinumpirma ni Heart Evangelista ang napabalitang iringan nila ni Marian Rivera habang nagsushooting sila ng pelikulang Temptation Island sa Ilocos. Tinukoy pa niya kung ano ang posibleng ugat nito. Ang nabalitaan ko, I think she was the last to know about my project with Mr. Ding Dong. Hindi po naging maganda yung pag-intindi niya when somebody told her that I said in one of my interviews that I was excited to work with Ding Dong. Doon na po nabagong lahat. Idinitalya ni Heart ang mga ginawa umano sa kanya ni Marian. 2 beses po niya ako pinasok dun sa kwarto ko at nagkaroon po kami ng sinigawan po niya ako. May mga nasabi siya sa akin na natakot po ako. May mga pagbabanta tulad na lang ng papatayin ako ng mga fans niya. At ngayong nakakatanggap nga siya ng mga banta. Nagkakagulo na po. Ang daming ko na pong death threats sa fans ni Marian na syempre tao lang po ako at
natatakot po ako kasi may mga death threats na sinabing, may mga threats na kaya bubuhusan daw ako ng asido, hinihintay daw nila ako at ganyan. At hindi na po biro yung gano'n. Itinanggi rin ni Hart ang nabalitang paninigaw umano ng kanyang ina kay Marian. Hindi po siya sinigawan ng mami ko. Hindi po totoo na nagdala kami ng napakaraming police. It was airport security po. Actually, in-assist lang po yung mami ko ng 2 security. Sinabi naman ng abogado ni Hart na sa ngayon ay wala naman silang balak magsampa ng kaso. Pero maaari raw nila itong gawin. We're considering libel and rape threats. Pero as regards the parties who are involved and the parties na kakasuhan natin, we would decline comment muna on that matter since we wouldn't want to put our witnesses on the spot and we're still studying the matter further. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Ayon naman po sa manager ni Marian Rivera na si Popoy Caritativo, nagdesisyon na po si Marian na manahimik tungkol sa issue. Narito po ang buong text message ni Popoy. And I quote, "I have spoken with Marian earlier and we have decided that for the sake of peace and out of respect to GMA, she will no longer speak about this incident so that the issue can be put to rest. She has already said her piece on this matter before and has already moved on from it. Although it's hard for her to remain silent, she knows that there are times that peace is the better option, so she chooses peace. And she hopes that her supporters and fans would respect her decision. Marian sends her love and gratitude. Thank you." Unquote. Simula pa lang po yan ang ating Friday Chikahan. Stay tuned for more showbiz updates. At ang hirit namin mamaya, salpukan ng 2 truck sa Santiago City, Isabela, 1 patay, 3 sugatan. Bilang paghahanda sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino sa Lunes, ilang unit ng PNP ilalagay na sa full alert simula bukas. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Kailangan may walis ng pera dito. At kanina nga ako ipinakita namin sa inyo kung paano malaman kung ano ang